UE first win in the tournament laban sa Ateneo Blue Eagles. KC Dongallo binuhat ang Lady Warriors 27 big points laban sa Ateneo at rebuilding era ng Lady Eagles puro error. Maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago natin yan simulan ay huwag munang kalimutan mag-like, share, subscribe, pag-expect na notification bell para maging updated ka sa hype and up ng Pinas. Pinadapa nga ng UE ang rebuilding team na Ateneo Blue Eagles sa pangunguna ni Dongallo na kumamada ng 27 big points at magagandang ball distribution ni Madriaga na naging dahilan upang mabuhat ang UE in a 4-setter game sa score na 20-25, 25-17, 25-23 at 18-25. Pinatumbangan ng Lady Warriors ang Ateneo for the first time after 14 years of losing streak nito sa Blue Eagles sa UAP. Sa paninimula ng set ay maganda nga pinakita ng Blue Eagles, especially si Di Guzman, kung saan ay halos siya ang bumigay ng puntos para sa team. Walang ang ganap dito ang mga middles ng Ateneo na sina Minor at Sulit. No activation of middles ang naging dahilan kung bakit humabol ang UE sa second frame ng set. Ngunit ipinakita pa rin ni Di Guzman kung paano ang maturity at seniority dahil pinangunahan nito ang opensa ng koponan. While on the other side ay naparami nga ang errors ng UE to the point na nakuha ng Ateneo ang momentum and end the match sa score na 25-20. Subalit dahil uhaw nga ang UE sa panalo, binigla nito ang Ateneo sa kanilang mga strong hits sa pangunguna ni rookie captain KC Dongallo sa second set. Maliban rito ay napakaganda rin ang ipinakitang setting skills ni rookie na si Madriaga. Effective nga rito ang mga 1-2 plays niya na naging pasakit para sa Ateneo. Isa nga sa mga dahilan kung bakit nakuha ng UE ang momentum ay dahil na rin sa mga errors given by the Blue Eagles. Hirap na hirap ngang pumatay si Tsunashima at naparami rin ang mga tax error nito. Subalit kahit gustuhin man ni Di Guzman na mahabulan ng UE ay hindi ito napagbigyan at nakuha pa rin ng Lady Warriors ang ikalawang set 25-17. Sa ikatlong set ay nagkaroon nga ng seesaw battle kung saan ay habulan at palitan ng puntos ang naganap. Umepekto nga rito si Minor, Jello at Di Guzman. Ngunit couple of errors nga naibigay dito ng Blue Eagles kaya't hindi ito naging consistent throughout the set. Dahil dito ay kumamada si Dongallo ng malalakas na spikes upang may balik ang momentum sa UE at nagtagumpay nga sila rito at napilit nila ang Ateneo to commit errors kaya't muli nilang nakuha ang katlong set 25-23. Sa huling set ng laban ay pinakita ng UE especially the rookies nito with the team captain rookie na si Dongallo kung gaano ito ka-efficient sa kanyang mga attacks. She was the headaches of Ateneo's defense at various attacks nga ipinamalas nito kaya't di nasusolusyonan ng Ateneo kung paano ito mapipigilan. Dahil nga rito ay tinatry pang patayin ni Coach Veloso ang momentum ng UE using his timeouts at upang mabigyan rin ng gabay ang kanyang mga girls. Ngunit hindi ito hinayaan ng UE at nagkaroon pa sila ng malaking advantage sa Blue Eagles kaya't muling nilang nakuha ang fourth set sa score na 18-25. Player of the game nga rito ay si rookie captain KC Dongallo with 27 big points and it's her big points and her first stint sa UAAP Season 86. Isang malaking pagkakamali nga ng Ateneo ang pagbibigay nila ng malaking error sa UE na naging dahilan sa pag-aarangkada ng Lady Warriors. Dito nga ay mas nailabas ni Coach Jerry ang pagiging matapang ng UE throughout the game. Consistency is a must. Yan ang wala sa Ateneo. No coverage, wrong decision making by the setters, no activations of the middles at no effective opposites. Kaya't halos lahat ng bato ay nasa open hitters lamang na naging dahilan kung bakit bantay sarado ng UE ang mga atake ng Ateneo Blue Eagles. But do not worry since it was just the first game of eliminations. Baka magbabago pa ang galawan ng Ateneo at mahaba-haba pa naman ang liga kaya't pwede pa rin silang bumawi on their next game. To UE, this is their best game so far na ipinakita nila for their UAAP stint and now they're taking the lead with one win on the first elimination round. Mga ka-hype, do you still believe na kaya pang lumaban ng Ateneo on their next game? O mababagsak na sila with a wipeout loss on their whole elimination round? May chance bang maibalik ng UE ang corona sa kanilang team o baka machochoke lang sila ng other teams? May komento ka pa ba rito?
Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang ang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.